Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa, Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po. Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Senador Rodante Marcolita, dismayado sa inilantad ng dating ex-marine na si Bernard Umban. Welcome back to Kaakibat TV. Higit isang taon na ngang lumipas matapos dalhin sa ICC ang dating Pangulong Duterte, ay unti-unti nang nagkaroon ng kasagutan kung sino ang pasimuno para ipagkanulo ang dating Pangulong Duterte. Sa naganap nga na Blue Ribbon Committee hearing kahapon, June 4, 2026, ay dumalo ang mga matatapang na mga sundalo na dating mga security aid ni dating Congressman Zaldicon na may personal na kaalaman ukol sa delivery ng mali-malitang pera. Kung sino ang mga tao na kinabang na isa nga sa pinangalanan ng dating Marine na si Bernard Gumban, na ang nakatanggap ng malita ay si Antonio Trillanes. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa, Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po. 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso na okay. malita po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. Dalawang ikaw. beses. Tapos, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Sa naganap nga na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Senado kahapon June 4, 2026, ay isa ito sa tinalakay ni na SP Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcolita na kung saan binalikan nila ang unang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito makipag-ugnayan sa ICC dahil wala ng jurisdiction ang bansa. Ngunit ang pinakamasaklap ay baliktad ang nangyari. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC.
Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigation sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili nilang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong?
Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Israel nagpunta sa Canada, member ng ICC ang Canada, pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!